Magandang araw po at welcome sa ating bagong-bagong YouTube video at gagawin din nating playlist sa YouTube channel ni Maestro Honorio, ang Everything Under the Sun. Sa playlist na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa people, events, places, politics, religion, and history. Maaari kayong mag-participate kung may nais kayong itanong sa tao, sa mga pangyayari, sa lugar, sa politika, sa religion at kasaysayan. At magsimula na tayo agad-agad. Noong isang araw ay umuwi ang pamangking kong si Jenny galing Dubai dahil magbe-birthday ang kanyang Papa Jeff. Ay tuwan-tuwa nang magkita kami. At si Jenny ay isa sa pinakamatalino kong mga pamangkin. Graduate siya ng valedictorian sa high school. At bukod kay Jenny, ay matalino rin ang aking pamangkin si Jotay. Graduate din niya ng valedictorian sa high school. Si Michelle. At si Joy o si Francis Joy. At siyempre, yung dalawa kong anak ay sobrang matalino rin, si Jesus King at si Jacob Renz. Mabalik tayo sa pagkikita namin ng pamangking kong si Jenny na galing Dubai at tuwang-tuwa at ang sabi, "Tito, analisahin muli ang aking kapalaran kung ano ang mangyayari sa aking future." At sinabi ko agad ang future ay nakasalalay sa kasalukuyan. At kaya tayo naggawa ng bagong YouTube video hinggil sa people, events, places, politics, religion, and history upang alagwa nating maidiscuss ang tungkol sa kapalaran ng hindi tayo nakakahon lamang sa palmistry, numerology, zodiac sign, dream interpretation at kung ano-ano pa. Sa everything under the sun ay alagwa at malawakan ninyong matututunan ang prinsipyo ng pag-aanalisa ng kapalaran at ng buhay ng tao. Kaya tulad ng nasabi sabi nga ni Jenny nang magkita kami, "Tito, analisahin muli ang aking kapalaran." At ang sagot ko sa kanya ay ang ginagawa mo ngayon ay ang isa sa magiging kapalaran mo. At siya nagtatrabaho sa Dubai. At tiningnan ko siyempre ang kanyang palad. At kaya nga siya nakapag-abroad ay mapapansin sa guhit ng kanyang palad ang papalawak na lifeline. Ang nakatutuwa pa sa guhit ng kanyang palad ay magkahiwalay ang headline at lifeline. Sa mga ganyang uri ng palad, kitang-kita ang tatlong pangunahing major line. Tandaan natin, may tatlong pangunahing major lines sa guhit ng palad. Ang lifeline na nagsimula sa pagitan ng daliring hintuturo at hinlalaki at bumababa ito pababa sa base ng palad sa lalagyan ng porselas o bracelet. At ang sumunod ay yung sinasabi nga nating headline. Sa headline ay kitang-kita ang straight headline ni Jenny. At ang sumunod sa headline ay ang ikatlong well-pronounced na major line sa ating palad ay ang heartline. Kaya ang tinatanong ni Jenny ay tungkol sa future niya.
kung siya daw ba'y yayaman. Kapag straight ang headline, tulad ng nakita at pinapakita sa larawan ng palad ni Jenny, ikaw ay tiyak na yayaman. Dahil ang straight headline ay kumakatawan din sa pagiging praktikal ng isang individual, materyoso. At kapag naging ganyan ang attitude, tulad ng sinasabi ng palmis o dakilang palmis na si Kero, character is your destiny. Kaya mapapansin nyo sa karunungang ito na everything under the sun, ay tuturuan ko kayo ng prinsipyo. Una, tulad ng nasabi na natin kanina, ang kasalukuyan mong ginagawa ang iyong magiging kapalaran. At huwag kang maniniwala na ang kapalaran ay nakatakda. Bagamat nakatakda ang kapalaran, ito ay ginagawa din. Pwede nating itasa sa mga tagumpay na tao na 50% ay nakatakda sa ating kapalaran. Pero yung 50% ay ginagawa. Minsan naman kapag straight headline ka o meron kang tinatawag na simian line, yung magkasama ang headline at heartline, hindi lang 50% mong gagawin ang kapalaran mo, kundi 90% ikaw ang magtatakda ng iyong kapalaran. Ibig sabihin, ang kapalaran ng tao ay sigon sa iyong palad. Sigon sa iyong karakter. Sigon sa iyong inuugali at ginagawa. Paano naman yung 90% tangay-tangay ng kapalaran? Yung simian line at straight headline ay ginagawa nila ang kanilang kapalaran. Kaya yung mga argumentong, maestro, hindi totoo ang kapalaran dahil ginagawa yan ng tao. Tama, hindi tayo makikipagtalo sa ganyang argumento. Dahil kapag ikaw ay simian line at may straight headline at medyo makapal o tumatalbog-talbog ang iyong palad pag sinalat, ikaw ay may tinatawag na strong free will o determinasyong ihiguhit ang sarili mong kapalaran. Paano naman, maestro, yung mga taong tinatangay lang ng kapalaran? Ayan ang sinasabi natin. May mga tao din namang sila ay walang nagagawa sa dikta ng kanilang kapalaran dahil weak ang kanilang willpower. Kapag ang palad ay mabuto, hindi gaanong malaman, manipis, at nagkataong hindi straight headline, siya yung tatangay-tangayin lang ng kapalaran. Kaya tulad ng pinapaliwanag natin, ang ating video na ito at playlist ay lalawak ng todo upang magkaroon kayo ng guide. Guide sa buhay na maunawaan nyo ang katotohanan sa ilalim ng araw. Ituloy natin yung pag-aanalisa ng kapalaran ni Jenny na kung saan ay straight ang kanyang headline. At tulad ng nasabi na, 50% gagawin niya ang kanyang kapalaran sa ayaw at sa gusto nating mga nanonood. Pansinin din na hindi lang sa kanan at hindi lang sa kaliwa, kundi kaliwat kanan ay straight ang kanyang headline. Kaya 100% sa tigas ng ulo at damdamin, magkahiwalay pa ang lifeline at headline, ay itatakda ni Jenny ang kanyang kapalaran. Ano ang kanyang kapalarang itatakda? Pansinin natin na ang kanyang birthday ay August 24, 1993. At ang August 24 ay pasok sa zodiac sign na Virgo. Kaya itatakda ni Jenny ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng kanyang galing at katalinuhan. Minsan, ang galing at katalinuhan ay ginagamit hindi sa pagpapayaman, kundi sa pagmamayabang, sa lipunan, sa pamumulitika at kung ano-ano pa. Sila ang mga Virgo na sumasablay bagamat kilala sa pagiging matalino. Subalit kung magko-concentrate ang isang Virgong matalino, bakit naman naging matalino ang Virgo na tulad ni Jenny? Dahil ang mga Virgo ay may ruling planet na Mercury.
At ang Mercury ay kumakatawan din sa mind and intellect. Kumakatawan din siya sa communication. Kumakatawan din siya sa sciences at iba pang may kaugnayan sa medicine. At siyempre, yung commerce at trading ay kinakatawan din ni Mercury. Kaya kung minsan, bagamat matalino ang mga Virgo, kung saan-saan napupunta ang kanilang energy, nag-i-scattered o kung saan-saan na ang kanilang energy ay nag-i-scattered o naghihiwa-hiwalay at hindi nakapag-concentrate sa iisang larangan lamang. At kinakausap natin si Jenny sa mga sandaling ito, nasa Dubai na siya, ay bumalik na nga sa Dubai dahil natapos na ang birth date ng kanyang Papa Jeff, ay dapat huwag mag-scattered o kumalat ang iyong energy. Kung gusto mo pagpapayaman, ay pagpapayaman lamang. Ang nakatutuwa sa iyong birthday ay bukod sa Mercury, ikaw din ay Mercury o zodiac sign na Virgo, ikaw din ay pinagkalooban ng birth date na 6 dahil ang 24, August 24, 1993, pag pinag-plus mo yung 24 o inad mo ay 6. Kaya bihira sa mga may birth date na 6, 15, 24 ay hindi matatalino. Kaya matalino talaga si Jenny at ito'y dapat mong gamitin sa pagpapayaman kung yan ang gusto mong gawin o yan ang iyong goal o layunin. At bukod sa financial at material things, pansinin mo na ang mga isinilang sa 6, 24, 15, mga taong 6 ay nagkakaroon ng bahagyang problema sa pag-ibig at pakikipagrelasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng sablay sa love life ni Jenny nung mga unang pakikipagrelasyon niya. Ganun pa man dahil nga ikaw ay isang Virgo o Mercury na kumakatawan din sa paglalakbay at ang destiny number mo ay 9. Yung 8 plus 24 plus 1993, kapag sininggle digit mo ang nasabing mga number, lalabas ang 2025. Ibig sabihin yan, sa susunod na taong 2025, ay magkakaroon ng significant o mahalagang pangyayari sa iyong buhay. Kaya yan naman ang arts o siyensya at sining ng numerology. Magugulantang ka dahil pag pinag-add mo ang 8 na August, 24 na birth date mo at 1993 na year ng iyong kapanganakan, ay lalabas ang suma total na 2025. At ang 20 plus 25 ay 45. At 45, 4 plus 5 ay 9. 9 ang destiny number mo. Tulad ng nasabi na, kailangan mong mag-concentrate kung pagpapayaman ang iyong layunin dahil ang 9 ay may ruling planet na Mars na kung ano-ano rin ang ginagawa at pinagkakaabalahan sa buhay. Napakaraming activities ng mga taong naiimpluwensyahan ng 9, 18, 27 na number. Kaya kailangan sa inyo mag-concentrate. Sa pagko-concentrate kayo, magiging maligaya, magtatagumpay, at yayaman. Mabalik tayo sa tuusang numerology na 8 plus 24 plus 1993 ay lalabas ang 2025. At sa taong 2025, ikaw ay 32 years old, Jenny. At ang 32 years old ay 3 plus 2, 5. At susunod na edad mo, tanda mo yung 3 plus 2 ay 5. Yan din ang numero ng Mercury o ng Virgo. At ang susunod mong edad ay 33 sa taong 2026. Pansinin mo na ang 33 ay 3 plus 3 na edad mo ay 6 katulad din ng birth date mong 24. Kaya sa numerology, walang kamali-mali. Magkakaroon ka ng
significant o napakahalagang pangyayari sa buhay mo within this year. Minsan ay na-advance ang mga kapalaran ng isang taon at minsan naman ay nalilate ng isang taon. Kaya para walang kamali-mali sa mga significant year o mahalagang taon ng ating buhay ay ina-adjust to sa percentage of error, 3 taon. Kaya mula sa taong 2024, Jenny, 2025 at 2026, siguradong diyan ka makakapag-asawa o kaya na may yayaman. Diyan din magaganap yung big leap ng iyong tadhana. Dahil tandaan natin sa psychology o sa developmental psychology, may tinatawag na stages ng task o gawain ng bawat tao. At kapag tumantong ka sa middle age, sa gitnang bahagi ng iyong edad, obligado, lalo na sa Pilipinas, na mag-asawa ka o lumipat ka ng karir o lumipat ka ng undertakings mula sa pagiging binata o dalaga ay lumilipat sa pagkakaroon ng pamilya. Yan ang tinatawag na transition period. At minsan, dyan din nagkakaroon ng mid-year crisis ang isang tao. Hinggil sa paglipat na ito, kaya tanda mo, Jenny, sa taong ito ng 2024, 31 ang edad mo. Sa taong 2025, 32 ang edad mo. At sa taong 2026, 33 ang edad mo. Diyan na magaganap ang mahalagang pangyayari sa iyong buhay. Ngayon, pansinin mo ang iyong nunal sa ilong. Na kitang-kita rin ito ay senyales na yayaman ka, ay nagkataong nasa kaliwang bahagi ng iyong mukha. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag ang nunal ay nasa kanang bahagi ng mukha, ang ibig sabihin nito, kahit natutulog ka lang, tatawagin ka ng kapalaran, tatapiking ka ng kapalaran at lulusot sa bubungan nyo ang magagandang swerte. At magagandang kapalarang ipagkakaloob sa iyo ng langit. Kaya nagkakaroon ng well-pronounced na nunal sa kanang bahagi ang isang tao sa kanyang mukha. Ito'y tinandaan ng Diyos upang sabihin ikaw ay napakaswerte. Kahit natutulog ka, kahit wala kang ginagawa, ang kapalarang maganda ay lalapit sa iyo. Dahil nanunal ay yayaman ka rin, lalo na ang kay Jenny na nasa kanan. Ang problema lang kapag nasa kaliwa ang nunal, nayayaman ka nga, ay magkakaroon ka muna ng bahagyang mga balakid at pagsubok. Kaya nilagay sa kaliwa. At kapag dumating sa iyo ang mga balakid at pagsubok, tulad ng pag-aanalis ang tinura na, huwag kang aalis sa layunin mong pagpapayaman. Huwag kang aalis sa dati mong mga nais makamit sa iyong buhay. Kapag patuloy kang nakihamok at nakilaban, kapag patuloy ka sa iyong hangarin at determinado, lalong-lalo na ay pinagkalooban ka nga ng strong willpower na tulad ng paulit-ulit na nasabi na, ay kitang-kita sa straight headline sa iyong palad at sa magkahiwalay na lifeline at headline sa iyong palad at ganun din. Kitang-kita sa iyong signature kung paanong dadaan ka rin sa mga pagsubok dahil ito ay nagsimula ang signature mo sa ilalim na bahagi ng papel. Ibig sabihin ay lumaki ka sa hirap, ngunit inangat mo ang iyong signature pataas. At nang inangat mo ito, nagtuloy-tuloy ito sa itaas at sumulat ka ng tuloy-tuloy ng iyong pangalan. At muli mo itong pinasibat sa toward right. At pansinin mo rin na mayroong napakagandang lower loop ang iyong signature. Ang lahat ng ito ay kumakatawan sa kabuudan o summary ng magiging kapalaran mo. Matapos ng iyong mga tihisin at pagsubok, ikaw ay tiyak na mamumuhay sa malayong lugar, magiging maligaya, at habang buhay na magtatagumpay. Maraming salamat po sa nanood ng YouTube video ni Maestro Honorio.
Tulad ng naipaliwanag na, papalawigin natin ang pag-aanalisa ng inyong kapalaran sa pamamagitan ng people o ng tao, pag-aanalisa ng tao, events, pag-aanalisa ng mga pangyayari, places, pag-aanalisa ng mga lugar, politics, pag-aanalisa ng tungkol sa politika, religion, pag-aanalisa ng tungkol sa reliyon at history o kasaysayan. At maaari kayong mag-participate, siyempre unang-una mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Paano naman kayo makakapag-participate? Kapag may gusto kayong topic hinggil sa everything under the sun na mga binanggit na natin, ay maaari nyo i-comment down below. At pag nabasa natin to at nabigyan ng oras o atensyon, ay tatapikin natin o i-discuss natin ang nasabing mga bagay. At sa pag-comment, maaari din kayo magtanong ng everything under the sun. Kaya muli, isa na namang napakagandang YouTube video ang inyong natunghayan. Kaya magkita-kita tayong muli sa susunod na YouTube video ni Maestro Honorio. Everything under the sun. People, events, places, politics, religion, and history.